Good morning guys and welcome back to my channel. So guys, i-share ko lang sa inyo kung magkano yung nasahod ko during this Chinese New Year. So sumahod kami kahapon, anong isang araw pala, nung March 5, 2024. So magkano ba yung sinahod ko nung March 5, 2024? So ang sinahod ko is nasa 75,000 peso or nasa 43,000 NT. So since nanood kayo nito, usually nag-apply pa lang kayo, so 75,000 sa peso. So gusto ko lang i-share to sa inyo guys ha, kasi parang nadilulu ako nung sumahod ako noon. So first time kong sumahod ng ganong kalaki. So pag sa Pinas ka, syempre hindi mo yun ma-experience pag ano ka lang, minimum wage earner, or kahit magpasko or ano, hindi mo yan ma-experience, hindi ko yan na-experience dati. So ano yung gusto kong i-share sa inyo? Ang gusto kong i-share sa inyo is parang na dilulu ako kasi disappointed lang ako sa sarili ko, kasi parang yung tumaas yung sahod ko, pero yung gastos ko naman is nagiging more, nag left and right siya, 'di ba? Kumuha ako ng iPhone, tapos kagabi bumili ako ng accessories niya, and doon ko ni-realize na tangina, sobra yung ano ko, sobra sa out of the budget na pala. Tapos yung ano ko, yung kumuha ako ng jersey na hindi ko naman siya kailangan pa, hindi ko siya talaga kailangan, pero kumuha lang ako kasi para may isuot din. So although it's a clothes, pero kumuha ako yun. So parang nirealize ko na parang shit, mali yung strategy na ginawa ko. Although meron ako mga, for example, na-invest ako na condo, binabayaran ko yon every month. Magwa 1 year na yun guys, magwa 1 year na, and nakatulong ako sa pamilya ko, padala, allowance, consistent yan, walang nabago sa kung ano yon. So yung mga, and nakapagtabi ako for my emergency fund. So siguro sa iniisip ko din na parang deserve ko naman siguro na ano, na spoil ko yung sarili ko sa ganito. Pero sabi ko, parang hindi siya time pa. Pero sabi ko nga, parang kailan pa ako spoil ang sarili ko, is parang ngayon lang ako sumahod ng ganito. Kailangan ko din ano, parang single naman ako. Kailangan ko lang, siyempre, yun naman nagpapakasaya sa akin, sabi ko. Yun, so parang doon ko lang na yun yung realization ko. Sabi ko, bahala na eh. Sa buong buhay ko, never naman ako naging dependent sa ibang tao para i-satisfy yung kung ano yung pangailangan ko, diba? All by myself, all na ginawa, na nagtrabaho ako, nag-work hard ako, and lahat yun, naghirap ako. So sabi ko minsan, Lord, deserve ko naman siguro na i-spoil ko ano yung gusto ko, diba, sa buhay. And I'm very thankful din kasi minsan hindi lang minsan, so yung sister ko nandyan siya parati para i-support ako mentally, morally, financially pag kailangan ko din na manghiram. But binabalik ko naman nung nag-apply pa ako, dun pa ako sa Pinas. So parang in a way, in a sense, na grateful ako kung ano yung nangyari sa buhay ko ngayon. Pero yun na lang nyo guys, na-realize ko, hindi talaga mawala yung problema sa buhay, no? As in, every month merong emergency, merong mga expenses na hindi mo inasahan. So yun lang yung vlog ko today. Gusto ko lang i-share, and magandang umaga sa inyo. And magja-jogging ako ngayon, and yun lang, gusto ko lang i-share talaga. So thank you so much for watching this vlog guys. Vlog crush. Yan, yun si Marvin, kabatch ko yan. So, yun lang. Thankful ako sa inyo, ungrateful ako na nanonood kayo. And if meron kayong mga request or ano pa yung mga ano nyo gusto, sa mga nagpapa-shoutout dyan, just comment down below. So, may shoutout sana ako, kaso lang nakalimutan ko yung pangalan. Nasaan din? So, nandito, kachat ko siya kanina. And yun. Sa mga, pag nahirapan kayo sa pag-apply, wag kayong negative, kasi lahat tayo dyan dumadaan sa hirap, walang madali, and ito lang tandaan nyo, walang mayaman na hindi dumaan sa hirap. So lahat yan, merong process, sundin nyo lang, and be positive always. So yun lang guys, thank you so much for watching this vlog. As I always said, always believe in yourself, and God is good all the time, and all is well. Bye bye.